pathological altruism. So, altruism is generosity. Okay, yung pagiging generous at mapagbigay mo. Pero ano ang consequence? Alam natin yung pros ng altruism o yung generosity na tinatawag. Pero yung consequence, yun yung hindi natin nabibigyang diin. Kasi kung titignan, altruism maganda, magbibigay ka sa nangangailangan, no? Tututulong ka sa mga nangangailangan, di ba? Kung may sobra ka, isi-share mo yung blessings mo, maganda. And as a Christian, magandang tignan. Pero psychologically, ano ang naibibigay nito sa iyo at saka dun sa tao? So, bakit natin iba-vlog to? As a PWD officer, dapat may boundaries lang yung pagtulong natin. So, isasama ko na rin doon yung hanggang saan ba dapat yung pagtulong ng PWD. No? Kasi sinabi sa Google na yung PDAW, yung mga tao sa loob ng PDAW o Persons with Disabilities Affairs Office sa kahit saang lugar sa Pilipinas, may obligasyong tulungan yung kanilang nasasakupan na PWD. Kagaya dito sa amin. Pero may limit. No? Hindi naman siya totally tutulungan mo. Especially kung uncooperative yung family. Okay? Kung uncooperative yung family o yung kasama sa bahay, kasi may mga PWDs na parang adopted or what. So ibig sabihin yung adopted, yung nakagis na niyang family, di ba, uncooperative or maraming dahilan, ganyan, hindi natin responsibilidad na yun. Kumbaga, may limit lang, di ba? Kaso kasi minsan sa atin, sumusobra na yung ating tulong. That is what you call pathological altruism. Pag sumusobra na yung pagtulong mo. So, ano yung consequence nung pathological altruism na yun? It depletes your financial resources. So, ikaw yung nawawala ng pera. Remember, may mga pangangailangan ka rin. It depletes your personal time na dapat nagbi-business ka pero tumutulong ka sa ibang tao. Okay? It depletes your business time. It depletes your time with family, which is very important. Okay? Doon naman sa giver, doon naman sa tinulungan, hindi na sila makakapag-desisyon para sa sarili nila. Yun nga, my mother reminds me na pag nasimulan nyo yan, baka umasa sa inyo, which is nangyayari na ngayon. Di ba? So, dapat mag-set ng boundaries. At saka, yung sasabihin kasi nung iba na pag na-hospital siya, kayo yung mamumroblema. Well, hindi. Based dun sa aking nabasa, dapat nga may contract pero pag nilagyan mo ng contract, parang ang hirap Parang ginagawa mong negosyo pag nilagyan mo ng contract. Dapat lang mag-set ka ng boundaries na hanggang doon lang yung professional health, yung health mo. Kasi yung PDAW namin dito sa barangay is hindi naman yung officers namin, yung presidente namin is hindi naman elected official. Kasi kung ang aming presidente is elected official, he would be forced to vacate or iwan yung kanyang PWD presidency. Kasi conflict of interest na yun. So kung tinulungan na namin sa yun, hindi na namin problema kung kailangan siyang i-hospital kasi uncooperative yung family pag dinadahilan na walang makasama, ganyan. Yung pasyente mismo is yun mismo dinadahilan at saka yung family, mali naman ata yun. And then, yung ikaw naman concerned ka at saka yun yung problema sa altruism, no? Psychologically, parang kung may kamag-anak kayo na
yumao, parang nakikita nyo yung kamag-anak nyo doon sa taong tinutulungan nyo. Parang nagiging replacement lang siya, which is di na maganda. Kasi hindi naman substitute yung tinutulungan mo doon sa kamag-anak mong namatay. Hindi naman porket, di ba? Hindi naman porket, alam mo, pag namatay ka, wala ka ng substitute, ikaw lang yun. Di ba? Pag na-reincarnate ka nga, if you believe in reincarnation, iba na yung katauhan mo pag na-reincarnate ka, hindi na ikaw yung dati. So, yun lang magandang reminder sa atin, no, sa mga PWD officers, PWD members. So, yun lang po.